Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong kaguluhan tungkol kay Torre. Kasi isa pa tong bagay na magulo diyan sa nangyari sa PNP eh. Nung isang araw nanumpa na bilang sa 4-star rank si PNP Chief Nartatis. Si si PBBM mismo ang nagdon ng rank. Ngayon, that same day, in-interview si General Torre ni Cheryl Cosim. Tinatanong siya tungkol sa anong masasabi niya o anong comment niya, reaction sa binigay na yung 4-star rank kay Nartatis. Ang comment ni Torre, ang sabi ni Torre, ni General Torre, no comment siya. Kasi hindi niya daw alam 'yan. Kumbaga, ano bang nangyayari? Parang pero sabi naman ni John Vic Rimulya, hindi, na daw 'yan. Ayos na daw yung issue na 'yan. Pero pag ini-interview si General Torre, hindi niya hindi daw sa kanya malinaw yung lahat na 'yan. Kasi ini-explain ni General Torre yung concept ng secondment. Ang alam niya, para sa kanya, secondment yung pagkakatalaga sa kanya sa MMDA. Pero ang sinasabi naman ni John Vic Rimulya, ni SILG John Vic, na yan? Na siya? Deemed resigned na siya sa PNP. Pero anyway, na yan? Nga. Pero ang yung bakit ang gulo-gulo? Yung mismong pagtanggal kay Torre noon, magulo. Tapos hanggang ngayon diyan sa issue ng 4-star rank magulo pa rin. Buti na lang hindi naman nakikipag-away si General Torre, pero ini-express niya yung kanyang na hindi malinaw sa kanya ang lahat. Pero si John Vic, parang sa kanya yari na ang lahat. Kaya sabi ko, ano bang nangyayari dito? Ano bang masasabi mo diyan Sentry? Alam nyo, unang-una, siguro kung sayang kasi si General Torre, nakita naman natin kung paano siya nag-serbisyo. Pag binigyan siya ng command, ginagawa niya talaga. Hindi maliit na bagay yung ginawa niya sa pag-aresto kay Kibuloy. Tsaka pag kay Digong, nakita nyo naman na talagang mabigat yun. Pero ginawa niya, in-execute niya. At dapat full credit doon. Ang base na sa naririnig ko kasi itong si John Vic gusto niya namamanduhan niya yung PNP chief. Pero hindi naman kasi ganun ang relationship ng PNP chief at DILG secretary. Kasi policy making yun sa DILG, parang administrative in nature, pero ang direct commander-in-chief ng PNP chief is the president. Gusto niyang mando-mando siguro, gusto niya ilagay yung mga tao-tao niya, syempre, yung bagong naitalagang PNP chief, kailangan meron siyang latitude para ilagay yung mga tao niya para mas effective yung kanilang delivery ng serbisyo. So dahil sa ganon, hindi niya namamanduhan, talagang naitulak na matanggal sa pwesto si General Torre. Ngayon, andiyan naman na yan, tapos na yan, nag-move on na, presidente na yung nag-decide at si General Torre, as it is, mabigat yung problemang kinakaharap niya sa Metro Manila. Ibang challenge yan, but kailangan ng tutok din. So, okay na yan. Ito naman si General Nartates, nakasama ko rin yan sa PMA, upper class ko yan. Rin naman, magaling na opisyal. So, tignan din natin yung magiging capacity niya to deliver yung serbisyo ng pagiging PNP chief. So, gano'n na lang siguro, attorney. Actually, mabuti nga si General Torre, hindi yung tipong nagwawala sa ginagawa sa kanya. Kahit sa totoo lang,
napaka unceremoniously ano siya Relieved. tinanggal sa office pero ano pa rin siya, naging professional pa rin yung pagharap niya Yes. dito. Kaya medyo ano nga tayo, saludo nga. Tapos kahit ito ngayon na naman, ito magulo na naman itong tungkol sa 4-star rank issue na to. Hindi malinaw kung paano. Parang pero makikita mo kay General Torre, nag-i-express siya ng kanyang comment, pero hindi naman siya nakikipagmatigasan parang nag-i-insist ng kanyang posisyon or ano. Kaya mabuti na lang ganun si General Torre. Kung iba siguro, yung ginagawa nila SILG Junbic sa kanang Napolcom, siguro iba na yung sentry ang magiging reaksyon. Kaya anyway, sabi naman ni General Torre, siya naman hindi naman siya after sa posisyon Kung anong trabaho, tatanggapin niya. Kaya lang tama rin 'yon, nag-i-express din siya ng kanyang observation or frustration. Oo. Anyway, and technically, Tony, madagdag ko lang, ang pagiging general manager ng MMDA, undersecretary yan ang rank. Ang PNP chief kasi is assistant secretary ang rank. Kaya ano yan, technically promotion pa rin yun. At kung terms of scope of responsibility, mabigat ito kasi mga citizens ito, mga 15 million, 15 to 20 million Metro Manila residents ang So ibang nature lang, ibang challenge, but mabigat rin na responsibilidad. Actually, kung maipapakita kung magiging maganda ang accomplishment diyan ni General Torre. Kasi ano yan siyempre, ang ini-expect diyan magkaroon ng pagbabago, ng changes sa Metro Manila, yung traffic ng Metro Manila, yung sistema ng Kasi matagal nang naghahanap ang tao. Ang naalala natin yan nung panahon, ang medyo naging ang tao, maganda yung yung kay Bayani Fernando noon, di ba? Nung mga reforms na ginawa ni Bayani Fernando. So nag-i-expect na naman yan diyan kay General Torre. Pag nagawan niya yan ng maganda, kung may plano siyang tumakbo sa 2028, malaking plus factor yan kay General Torre kasi nakilala siya doon sa pag-aresto kay Kibuloy at saka kay Duterte. Pero yung ganyang bagay, kung magagawan niya yan ng makita niya yung mga pagbabago sa MMDA na yan, lalo siya yung in charge sa operations kasi general manager siya. Hindi naman yung chairman ang in charge sa operations, yung general manager. Kaya hintayin natin. Sana maipakita ni General Torre yung mga reforms at maranasan ng mamamayan ng Metro Manila yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.